Nanawagan naman sa Pambansang Pulisya o PNP ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng reclassification ng mga lugar na nasa watch list bilang areas of concern dahil sa pag-usbong ng mga panibagong insidente ng election-related violence. Pakinggan ang report ni Rose Babiera. Pinag-aaralan na rin ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police o PNP ang pagrerepaso ng listahan ng mga lugar na nasa areas of concern ngayong kasagsagan ng pangangampanya para sa 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, tiyak na magbabago ang mga lugar na una nang nalagay sa red category dahil sa mga naitalang insidente ng karahasan sa iba't ibang lugar, partikular na sa Bangsamoro Region. Napakataas na posibilidad na magkaroon na ng mga pagbabago sa categorization, classification ng katibang parte ng ating bansa, lalo na sa mga recent na pangyayari din ng karahasan na sinasabi natin na mukhang yung dating 38 areas of concern baka pwede na magbago. At batay kasi sa ulat na natanggap ni Attorney Garcia, nakapagtala na ang PNP ng 29 na kaso ng karahasan na inuugnay sa eleksyon nito lamang Oktubre hanggang Marso. Hindi pa kasama rito ang napaulat na pananamban sa convoy ng kandidato sa pagkaalkalde sa Abra at pamamaril sa Lanao del Sur na naganap kamakailan lang. Nakatakda namang ilabas ng COMELEC ang bagong listahan ng election hotspots sa susunod na linggo. Ayon pa kay Garcia, dapat na ring amyendahan ang klasifikasyon ng election violence upang madaling matukoy kung election-related violence ba o simpleng krimen lamang ang mga insidenteng napapaulat kung saan sangkot ang mga kandidato, kaanak ng kandidato at kanilang mga taga-suporta. distinction kasi kung yan ay election-related violence o simpleng krimen. Sapagkat kapag ang biktima ay isang nakaupo o isang tumatakbo, kamag-anak na nakaupo, ay talagang ang publiko, i-consider yan election-related violence. And so sabi natin mukhang nararapat na ito kaagad ay i-amend, baguhin, at i-update base sa mga recent na pangyayari. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa COMELEC ukol sa pag-neutralize nito sa mga private armed group at sindikato na umiikot sa bansa ngayong panahon ng eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.